ayokong isipin na magkakaroon sila ng problema sa immigration kasi kumpleto ang kanilang papeles, kumpleto ang lahat. Naniniwala ako na kapag mabuti ang ginawa mo sa kapwa mo, kahit ano pa, maganda ang hangarin mo, kahit ano pang humadlang dyan, matutuloy at matutuloy. So ang tanong dito, yung mga humahadlang ba ay mabuting tao? O yung mga humahadlang ba ay mabuting tao? Magkakabati pa sila. Magkakabati pa sila, hindi ko sure, syempre. Paano sure, syempre, paano? Pero ba't parang sa kanila, parang maliit na bagay, nagiging malaking issue? Yun ang napapansin ko, mga amigo. Maliit na bagay. Ayan po mga amigo, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa may Casa Guiñana Private Resort, kung saan po ay Casa Pilipina pala, kung saan po ay inaanyayahan ko kayo na pumunta po dito at tayo po ay mag-check-in. Nakita nyo po, napakaganda po ng ating resort sa gabi at pakita nyo po, maraming ilaw yan mga amigo. Talaga naman Paskong-Pasko po dito sa ating resort. At syempre, ngayong magpapasko at ngayong magbabagong taon ay maraming salamat sa lahat ng nag-check-in sa atin. May mga nag-check-in sa atin ng mga 2 days, 3 days, ganyan po mga amigo. Pero dito sa Casa Pilipina may naka-check-in din po sa mga susunod na araw. Pero meron pa pong slot para po dito. So pagpunta po dito ni Waka Waka to Wesley, for sure ay excited po kayo. Kaya ang dami pong nag-aantay kung kailan po sila makakarating po dito sa ating resort. Ayan po si Kuya Beljo na kung saan kanina pa siya naiinip at magla-live daw siya mamaya. Ano Kuya Beljo, kumusta naman ang araw mo? Hindi mo ba kailan mo aayusin yung yung eating habits, ang yung pagkain? Kailan mo aayusin? Kasi medyo nagwo-worry ako sa iyo. Every time na nasa sakyan tayo, natutulog ka, hindi raw okay 'yon. Ang dami nagme-message sa akin na hindi na okay 'yon, Beljun. So hanggang hindi ka nasasampulan, hindi mo titigilan yung sa pagkain. Siguro Beljun, it's time para ayusin natin yung sa pagkain natin. Siguro so, kakain. Hindi, sa gabi Beljun, promise, ang gawin mo, huwag kang kumain ng kanin, ang gawin mo, kumain ka lang ng oatmeal. Siguro yun na lang gagawin ko. Oo, Beljun, kasi nag-worry ako sa iyo. Tapos umaga. Sa umaga, kumain ka ng kanin kahit anong kainin mo. Basta, tanghali, kumain ka rin. Basta sa gabi, huwag kang kakain. Yun lang. Yun na lang. Huwag kakain. Hindi ibig sabihin, oatmeal ka sa gabi, pero sa umaga, tanghali, kumain ka, walang problema. Pero itigil mo yung pagkain mo sa gabi. Kita mo ako, nakita mo ba? Pag kumain ka kagabi, parang masasanay din kay katawan mo eh. Tapos kung di ba iwasan ang kakas, baka paunti-unti hanggang makahiba nito. Hindi Beljun, baka mamaya kasi yung Pag nabiglaan sabihin nito, paunti-unti daw. Mamaya mag-oatmeal ka mamayang gabi, tapos yung oatmeal lagyan mo ng rice. Ba't ganun ka, di ba? Hindi ako lagay ng rice sa oatmeal doon. Dati nagchampurado ka, nilagyan mo ng rice. Hindi Ganun ginagawa mo, style mo. Tapos kunyari kumain ka ng sopas, oo, pero yung sampur lagyan rice, ano ba yun? Kaya nga, basta tuyo ata. mag-decide ka na Beljun sa sarili mo kasi mahirap magkasakit. Ngayon may maintenance ka, ang dami yung maintenance. Ilan yung gamot mo? Ilan yung gamot mo? 3. 3 yung gamot mo, tingnan mo nga. Di ba mahirap magkasakit? Kaya nga pag-usapan natin. Nakita mo si Kiyong Pogi, ano nangyari kay Kiyong Pogi? Di ba nung gabi-gabi nakakatakot, talagang sinugod natin sa ospital, emergency, ICU agad. Nakakatakot talaga, in God's grace. Naku, basta kung talagang mahal mo yung sarili mo at pamilya mo, dapat sa gabi oatmeal ka. Huwag na kumain. Tingin mo ko, nakita mo ba ng umaga? Nang umaga, kumain ako ng rice sa umaga, pero tanghali hindi ako kumain. Kanina hindi ako kumain, kayo kumain. Ngayong gabi hindi rin ako kakain. Ang kakainin ko lang kung ano yung, halimbawa, meron doon na mansanas, yun lang kakainin ko mamayang gabi. Oo, Beljun, kasi alam mo sa totoo lang, maraming dito sa social media, maraming sa'yo, maraming may inis sa'yo, maraming may galit sa'yo, hindi ba napapansin? So syempre, mas matutuwa. Sa katabaan ko? Hindi, di ba? Marami tayong nagagalit sa atin, di ba? Meron pa nga di ba? Meron pa nga tawag doon, nagre-report may mga ganyan-ganyan pa nga Pero matutuwa, isipin mo na lang, matutuwa sila kapag may nangyaring masama sa iyo, ganun sila. Kaya alagaan mo yung katawan mo. Ganoon, hindi mo masasabi. Tsaka syempre, para mahalin mo yung yung sarili mo. Ako dati nahihirapan ako, pero ngayon sa gabi talaga kakain konti lang or ulam, pwede ganoon. Kasi napakahirap. Ngayon po mga amigo, sa totoo lang,
yung katawan ko magaan na. Magaan. Oo, feeling ko magaan na pakiramdam yung ko. kamo dito braso. Oo, magaan na yung pakiramdam ko. Hindi yung tiyan mo lang, mahirap na palitin yung tiyan talaga. Yung tiyan medyo malaki pa pero at least may improvement sa akin. Kasi sa totoo lang, apakahirap po ng sobrang taba at saka maraming kinakain. Ganun po. Si Belgium nagwo-worry ako. Kasi paggabi, hindi okay Belgium. Kaya So ayun pa mga amigo, dito po katapos ang ating video. Meron ko tanong sa'yo. Ano tanong mo? Yung di ba, kung naalala mo yung vlog nung isang araw, di ba? Yung vlog ko? Yung sinugod yung TM, si Waka Waka sa bahay nila. Oo, At pinagpaparatang ko na ano pinagsasabi, di ba? So sa palagay mo, magkakakuha pa kayo dalawa, magkakabati pa kaya yung dalawa sa ginawa ni team na ganun. Sa palagay mo, bakit kaya sumugod yun? Ano ba talagang reasons no? Kasi di ko masyadong naintindihan yung vlog. Ano yun? Ang kasi ganito yun. Pinagbibintangan, parang sinasabi kasi ni ng isa na yung isa binibili ay peluka, yung isa ay semento, yung mga ganon. Kumbaga parang mababaw. Oo, mababaw ang nila, ganoon. Pero ba't parang sa kanila, parang ang bilis, yung maliit na bagay, nagiging malaking issue. Yun nga, yun ang napapansin ko, mga amigo. Maliit na bagay na pinapalitin nila. O siguro ganun talaga sa kultura nila, o ganun sa ugali nila. Ganun sila, kahit na nung nagkatrabaho ko doon before sa Equatorial Guinea, sa opisina, yung maliit na bagay, nagiging malaki. For example, yung kunyari isang tao doon hindi nakapaglinis, kunyari sila Mamikwana, yung isang kapitbahay nila hindi naglinis, parang sa kanila ang laking issue na. Parang ganoon. Iba yung nila. Iba yung kanilang kultura at saka yung kanilang ugali pagdating sa parang sa kanila yung maliit na bagay, 'di ba? Pinagmimitingan pa nila 'yon. For example, tatawagin nila lahat, yung mga kamag-anak nila, pagmimitingan nila. Ganoon. Yun ang napansin ko. Ano tanong mo? Yun nga. So, ano ba kayang reason bakit ka ganun, di ba? Reason, kasi syempre mga susunod ng kapitbahay, yun. Di syempre may mga kapitbahay na hindi naman magiging masaya kung pag masaya isa. Pero sabi ko nga sa live ko, nag-live ako dati, sabi ko ganun, I stand for Joanna. Buti nga nila apektuhan. Sino? Si Joanna sa ganun sitwasyon na. Apektado. Ayaw ko na pumunta dito sa Pilipinas. Apektado kasi kung bapanoorin mo yung mga videos, apektado syempre. Ano sabi mo? Apektado na pumunta dito sa Pilipinas. Yes, di ba sumuko na nga siya? Sumuko na siya, sabi nga, okay, kung yan ang paniniwala ninyo, hindi na ako alis ng Equatorial Guinea. Kung maghihirap ako, maghirap na lang ako. Kung yan ang paniniwalaan nyo, kung ako ay nanloloko, kung ako ay sinungaling, ako ay ganyan, sige, ako na ang may kasalanan. Oo, pero yun nga, napaliwanagan ko siya. Sabi ko sa kanyang ganon, wala kang kasalanan. Sabi ko sa kanyang ganon, ano man yung ugali mo, inaccept kita. Diba? Yun ang pinakamahalaga. Oo, yun. O, ano ko ibig yun? Yun nga, sinasabi mo. Na yung magkakabati pa sila. Magkakabati pa sila, hindi ko sure, syempre. Dahil siguro nag-aaway sila, dahil magkaiba naman ang kailangan kultura, ang kanilang kung sa tanong mo magkakabati sila, mas mainam pa na mag-separate sila ng landas para wala ng kasi kung ano man tulong ko sa isa, tulong ko na naman din sa kabila. Pero syempre iba na yung tulong ko dito. Di kaya out of jealousy ka nga ganun? Nainggit? Oo. Sobrang inggit ganun? Kasi alam nila na kukunin mo si Waka Waka punta Pilipinas. Pero kaya ganun. Di ba merong klaseng ganun na ugali, di ba? Sobrang inggit kaya kasi pupunta sa Pilipinas. Ayaw niya papuntahin. Ayaw ako mag-comment about dyan. Oo, ayaw ako mag-comment about dyan. Basta ang gagawin ko lang, kung ano yung tulong na ibibigay ko sa kabila, tutulong ko sa kabila sa isa ganoon. Pero because sabi niya nga kasi, tinatanong nga sa akin kung magpapadala ba ako ng video o magsisend pa video, parang ayaw mo na ako magpa-video. Ayaw mo na mag-upload ako ng video, sabi niya sa akin. Sabi ko, no, sino may sabi sa'yo? Ano man yung mga decision mo, ano sa'yo yan? Kasi naman si Tim naman, di naman, may mga fans para naman si Tim. May mga subscriber, may mga viewers pa naman si TM, di ba? Kahit hindi yun, Belgium. Kaya magkapadala pa rin siya ng video para at least may ang sa kanya, Kuya Belgium kasi, ang sa kanya, yung ginagawa niya na pagbibigay sa akin ng video, o paggagawa niya ng video ron, o pagsasend niya sa akin ng video, ayun yung gusto niya. So, syempre, ayoko sabihin na wag ka nang maggaganon. Nung nakaraan, kala niya, diba,
Oo. Ang nung nakaraan, ang akala niya, yun ang ibig ko sabihin. Sabi ko sa kanya, no. Ang ibig ko sabihin, di ako magsasalita ng against sa'yo, especially sa live. Pero sa mga videos, yung sign out ba, nag-live tanong ako. ko, ibig sabihin ng sign out, pero bakit pilit pa rin siyang binablog? Ang sabi sa akin ni Ate Mariton, hindi sabi ko, sign out ako sa live na hindi ako magsasalita na about sa kanya yung mga ganyan, ayoko i-topic, ganon. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin sila hindi ako i-upload yung mga videos niya. Kagaya nag-send siya sa akin ng video. So, kung panoorin, kung hindi panoorin. Kasi ano pa rin naman kasi siya ng Pinoy Equatorial Guinea. Siya pa rin part pa rin siya ng Pillar. Oo, siya yung ilang taon natin siyang kasama. So, whether panoorin siya or hindi panoorin, hindi i-upload natin yung videos papadala niya. Siya. Oo. Unless umayaw na siya, di ba? Oo, kung sa ayaw niya, okay lang sa atin. Pero kung gusto pa rin niya, wala naman akong ano doon. Out of respect naman, di ba? Hindi ako against, kasi part pa rin siya. Ang sabi nga gano'n ni Ate Lynn, yung kasama natin, si Ate Lynn, yung nagbigay sa atin ng mga bonsai, ang sabi niya sa akin, ano siya, talagang Patay na patay siya. Oo, patay na patay siya doon. Kaya kay TM, sabi niya ganoon, talagang sobrang nalungkot siya, sabi niya ganoon. Pero sabi ko, pare-pares tayo nalungkot sa mga nangyari. Sabi ko sa kanya ganoon. Ang tingnan na lang natin dito, baka yung mga ugali na hindi okay para sa atin, baka in the future maging okay. Yun yung sinabi ko lang sa kanya. Pero kung hindi magbabago, edi yun, choice niya yun. Basta tayo, mga amigo, ang focus ko ay kay Wesley at kay Joanna sa ngayon. Ayun. Tapos, ano pa? Yun sagot mo na yung mga tanong ko. So, yung pamasyal, okay na. Saan ba sila titira? Papagawa ba sila ng bahay? Sa titira, mga amigo, abangan nyo na lang yun. O kung saan sila titira. O, kasi ayoko siyang ang ayokong pang sabihin kung saan. Ito, tanong ko lang to, di ba maraming di ba sa mga nangyayari kay Waka Waka at sa kanyang pamilya na sinabi na nag-message sa BI na ipapaharang yung pamilya na yun dahil daw nga sa mga paratang na inakusa sa iyo na hindi naman totoo. So sa palagay, pag sila hindi natuloy, ano bang plano mo sa buhay? Pag hindi natuloy, pagka ano? Pinabalik sila dahil nga mas pinaburan ng BI yung mga nag-accuse sa'yo ng ano bang accuse sa'yo? Exploitation ba tawag doon? What's your next plan moves? Ayokong isipin na magkakaroon sila ng problema sa immigration kasi kompleto ang kanilang papeles o kompleto ang lahat. Ayokong isipin yon at naniniwala ako na kapag mabuti ang ginawa mo sa kapwa mo, kahit ano pa, maganda ang hangarin mo, kahit ano pang humadlang dyan, matutuloy at matutuloy. So, ang tanong dito, yung mga humahadlang ba ay mabuting tao? This is my question. Ang mga tao ba na humahadlang at nagre-report ay mabuting tao ba yon? So, if ever na magkaganon, hindi kalooban ng Lord na makarating sila sa Pilipinas. Ganun lang yun. May reason si Lord kung bakit hindi sila makakarating sa Pilipinas. Pero ang ano diyan, ang para sa akin, mas mabuti pa na gumawa na tayo ng mabuti kaysa anong mapapala ng mga taong gigil na gigil at gustong hindi matuloy si Joanna at si Wesley dito sa Pilipinas dahil sasabihin na ini-exploit sila. Ano ang mas maganda, yung sinasabing ini-exploit na ganyan? O yung mamuhay sila na mahirap doon or hindi tulungan, ano ba ang maganda? O di ba? Paros di maganda, ang spirit di rin maganda. Hindi tulungan di rin maganda. Hindi rin maganda. Kaya nga ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi nila, yung mga paratang nila na yun, kung ang pagtulong naman ay pure, bakit kailangan sabihin yung ganun, di ba? Oo. Tapos kung may kasalanan, di kasuhan, di ba? Yes, kung may kasalanan, kasuhan. Sino ba yung mga nagko-comment? Yung mga dummy account lang. Oo, yung mga medyo hindi ba napansin? Kahit dito, yung dating inuwi natin dito sa Pilipinas, marami ding nag-report, marami ding nag-ayaw. Marami ding galit talaga at nagagalit at bakit daw iaalis ko sa bansa nila. So, pero nakapunta naman sila, nakapagbakasyon naman sila dito. So, ganoon. So, sa akin, ayokong isipin na sila ay haharangin sa immigration or ganyan.
Ang para sa akin, kung kalooban ng Lord, kalooban. Kung hindi kalooban, hindi kalooban. May reason ng Lord kung hindi mangyayari. Pero tayo, iisip tayo ng positibo, na iisip tayo, positive lang yung iisipin natin para maging okay ang lahat. Para kasi there is a power of confession, there's a power of kung ano yung iniisip mo. So ako, ang iniisip ko, positibo, na makakarating sila sa Pilipinas sa tamang panahon. Yun po, mga amigo. Pero para sa akin, sa pamilya ni Joanna at ni Wesley, ay gagawin natin ang lahat para maging okay sila. Ganun lang yun, mga amigo. Pero sabihin mo yung magkakasundo pa sila, ay tingin ko mas mag-ina mag-separate, kagaya ng ginawa ko sa pamilya before, di ba? Mas okay ang mag-separate, pero at the end of the day, magiging okay at magiging okay pagka in the future. Ganun lang yun. So, number 1 lesson na matututunan natin, Kuya Belgium, magbigay ng mga lesson na matututunan natin sa mga nangyari sa family na to, especially kay Joanna. So, lesson, don't expect. Huwag ka masyadong mag-expect. Yun, lesson ba yun? Don't expect too much. Lesson, siyempre, huwag ka masyadong mag-expect. Tapos, learn to live according to your status sa buhay. Mabuhay ka ng ayon sa iyong katayuan sa iyong sa buhay mo. Tapos, ano pa, na marunong ka magpagkumbaba. Be humble and humility dapat nasa iyong puso para para mabigyan ka ng more blessings si God, kasi di ba nagpapakumbaba ay tinataas ni God, di ba? So ano pa ba mga na lesson? So being yung sarili mo, nung makatotoo ka, be yourself. Kahit anong mangyari, kung may problema ka, tell to your sa kaibigan mo o sa company kung may problema ka o mayroon kang mga gustong sabihin mo. Huwag mong itago, lalo sa mga taong tumutulong sa iyo. And be grateful for what you have na binibigay sa iyo ng kahit sino mang tao, because blessing is a blessing from God. Ako naman, ang natutunan ko sa buhay ni Joanna, sa lahat ng mga nangyari sa kanya, siguro hindi siya sumuko. Yun ang natutunan ko sa lesson sa buhay ni Joanna. Hindi siya sumuko hanggang sa naging instrumento tayo para matulungan siya makapunta sa Pilipinas. Pangalawa, siguro yung lesson na makikita ko sa buhay ni Joanna, na kahit anong hirap, gumawa sila ng paraan para mabuhay ng isang taon. And then pangatlo sigurong lesson na nakita ko kay Joanna, na sa pamilya niya ay merong hope, na pag-asa kahit ano man yung mga naranasan niya. So, wag susuko, yun lang. Yun yung tingin ko na lesson. Kasi, kung ako ang nasa part ni Joanna, hindi ko alam kung kakayanin ko yung mga pinagdaanan niya. Lalo na time na may sakit siya, at nakita ko kung paano siya nahirapan at paano niya bubuhayin yung mga anak niya. So, yun. Kaya pagpunta niya sa Pilipinas, mga amigo, for sure ay magiging masaya sila at matatapos na yung paghihirap nila sa buhay. So ayun po mga amigo, thank you so much po mga kababayan ko, at God bless po. Salamat po sa inyong pakikinig.